Ubos kung ubos ang mga pyesa. Yan ang masasabi po natin sa bakbakan nila Wesley So at sa matagal na niyang kalaban na hindi na mabilang Anish Giri. Sa iba't ibang pagkakataon po, talagang lagi silang nagtatagpo. Maliit ang mundo ng chess sa kanila. At Keimer versus Sindarov, grabing pisakan. Yan po ang ating i-analyze ngayong round number 7. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Cute po itong puzzle na ito. White to play and mate in 1 tack, 2 tack, 3 tack, 4 moves. Binilang ko pa talaga. 4 moves made by force, mga kamatyas. Napakaganda nitong puzzle na to. Naalala ko nung bata ako, talagang binigay din sa akin ito at tuwang-tuwa ako nung nasolve ko. Pakilagay na lang po ang inyong kasagutan sa comment section below ha pagka nakita nyo. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang sa Play Store at App Store. Makikita nyo po yung ganitong logo ng application, download nyo na at gawa kayo ng account. Free lang, magagamit nyo na kagad pang training. Ayan, black po dito si Wesley. Tinirahan ni Giri ng E4, E5 si Wes, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, at ang kanyang walang kamatayang Berlin variation, paborito ni Wesley. Pero nag-anti-Berlin si Giri. Ayaw niya kagad ng maagang queen to queen variation, 'di ba? May queen to queen variation 'to eh. Nag D6, castling, A6, at kinain na po yung knight. Medyo kakaiba rin yung preparasyon ni Giri ah. Usually umaatras lang yun eh. Rook E1, C5, ayun, ginamit naman ni Wesley para kontrolin ang D4 square. Nag C3, okay, para mamaya babasag sa D4. At nag Bishop E7, ayan, para magkakasling na. D4, aba, binasag na nga ni Giri. Kinain ng pawn, takes, pinagkakain, knight takes D4. Ayan, may lundag dito sa C6. Nag-Bishop B7. Yan naman ang ginawang pangsolusyon ni Wesley para hindi siya basta-basta malundagan ng knight dyan sa C6. At yan po ang bagong tira din sa posisyon na ito. Oo nga, no, may threat dun sa E4 din. No? Kasi po dito mga kamatyas, ang old lines na nagawa na ay may tumira ng Bishop D7 at castling. Ayun. Pero itong Bishop B7, bago ni Wesley. Nag-Knight F5, dyan naman dumaan sa kabila, no? O may threat sa pawn, bishop, kinaslingan lang ni Wesley. At nag-Bishop G5, ayun, para bago capturein mamaya, talagang nakapina na. Nag-Rook E8, okay, develop, and syempre, meron ding target yan sa E4 mamaya, sa E-file. Nag-Queen D4 si Giri. Grabe yung mga tira ni Giri, no? Mga pang-diinan, ano? Energetic palagi. At nag-Queen D7. Ayan, para makaiwas na rin po sa tindi ng power ng bishop at kinain na po. Takes ng queen, nag-knight D2. Kala ko kakainin to eh. O para double pawn, ano? Nag-H6, sinubukan pa talaga. In-invite pa talaga ni Wesley. Sige, kainin mo na. Para pag kinain mo, kain, queen to queen, may double pawn man, pero may threat naman sa E4. Sabi ni Wesley. May threat naman daw sa E4 eh. Kinain nga ni Giri mga kamatyas, kinain ng queen at nagkaroon nga ng queen to queen. Tama ako. Tama daw si Wesley. Tama raw ang kanyang hinala na ganun ang nangyari. Bagamat ito po'y double pawn pero syempre naghahanap si Wesley ng timing na ito po ay mawala talaga. Mai-exchange yan later on. Nag-Rook C1, inatake, dinipensahan lang ni Wesley. Nag-F3, sinolid talaga ni Giri. Naniguro siya na talagang umalis man ang knight. Sementado yung E4 niya na hindi talaga matitinag. At nag-Rook B8, ayun. Ano ang target ni Wesley? Ang sabi ni Stockfish, ano ang threat niyan? Medyo mabigat. Malalim. Nalaliman si Stockfish mga kamatyas, nilagyan ng bad move ang tira na yan. Dapat daw po ay Bishop C8. Bishop C8 ka para maibasag mo F5 ang pawn. Ayun. Para mawala ang double pawn, Bishop C8 ang on point, sabay basag F5. Oo nga, no? Yun ang mga tirang binibili, mga kamatyas. Pero ito kasi Rook B8 ang ginawa ni Wesley. Pero syempre, may target naman. Kahit papano yung B2. Nag B3. Talagang maagap talaga, no? Daig ng maagap ang masipag. Diba? Maagap si Giri, oh. Nag B3.
Nag A5, ayun. Ang gusto naman po mangyari ni Wesley, babasag po yan ng A4. Knight C4, tineret ni Giri. In A4 na nga, basag. Kinain lang. Hindi na tinag, pero binigyan ng bad move kasi po, basag eh. Pangit na pawn structure yun eh. Mas mainam pa rin daw yung Knight E3. Knight E3 na. Ay oo, may lundag ng buong buo sa lakas nga nung butas sa F5 oh. Oo nga, may butas dun oh. Nako, buti, hindi nakita ni Giri yun. Kinain niya eh. Nag-bishop C8 tuloy. Okay, para mag-rook A8 mamaya. At kung mag-knight E3 man, may pangsalo na, may bishop E6. Ayun, itong pawn, mamaya na yan aatakihin. Pero dito dumaan, knight A5 naman. Doon naman ang butas sa C6. Nag-rook A8, knight C6, threat ang tore, baba muna ilag, at nag-A5. Naku, yan ang problema ni Wesley. Yan ang challenge niya. Kailangan niyang mabawi ang pawn A5 na yan. Nag-king G7 muna. Waiting lang, parang wala lang, ano? Nag-rook ED1, F5, ayun. Yan nga ang gustong mangyari ng computer kanina pa. Na yung double pawn maipambasag para mawala na yung double pawn na yan. Hinain, takes, at nag-rook D2. Yan, to protect, kasi darating kasi po yung rook E2 ni Wesley, makokontrol niya yung powerful second rank, at nag-bishop D7 para trabahuin namang bawiin ang pawn sa A5. Kakainin yan, tapos ganun. O kaya, rook A6, i-threat yung knight, pag ilag, kain yun. Kain yun, anong kain yun? Okay, nag-H3. H3, bakit gumanon? Yun lang, mga waiting, mga patay na silent move, ano? H3. H3 ba talaga tira? Ang on point po ay rook B4. Ayun, sabay lilipat dito. Kasi pag knight B4 kasi may threat kagad sa C7 eh. Kasi kailangan kasi makita natin yung mga, lalo na sa mga tahimik na tira, mga kamatyas. Gusto ko makita yung ano talaga yung kailangan gawin. Ano yung on point? Ano talaga yung may purpose na tira? Ayun, knight B4. Sa computer po natin makikita na yun eh. Etong H3, parang may pasingaw naman eh. Ba't kailangan may extra pasingaw pa? So, para sa akin, questionable yung H3. At kinain na po yung knight kain. At nag-rook A7, dinipensahan muna yung C7. Nag-A6, talagang todo-todo naman si Giri eh. Ayaw naman ibigay. Nag-rook A5 para pupuntahan na po yung A6 po na yan. Overextended eh. Nag-rook C2, dinoble na rin po ang threat sa C7. Dinoble na rin ang threat sa A6. Kinain, kain. Ayun, minatira. Okay, at nag-rook C2. So dito po, it's another rook and pawn ending. Napakahalaga po ng rook and pawn ending. Ayan, patuloy ko pong dinidiscuss ito sa ating ongoing Summer Online Chess Clinic sa advanced lesson, mga rook and pawn endings. Kasi sa advanced kasi madalas lumalabas rook and pawn eh. So D5, ayan na, D5. Okay, bagamat lamang ng isang pawn dito si Giri pero ang layo, rook pawn pa. O kaya medyo mahirap i-convert ito. Binakuran para talagang hindi makadikit sa pawn. Nag-G4, H5 yan, ang mga matindi kay Wesley. Malaka pa blanca din ng endgame ni Wesley. H5, bawas muna. Kanina, di ba, binigyan niya ng A5, ngayon H5 naman, sacrifice. Kinain na naman ni Giri. Kain si Giri sa mga sacrifice ni Wesley, ano? King H6, madali lang naman din pong mabawi. Nag-King G3 kain, King F4, ayan, pupuntahan ni Giri yung pawn E5. At nag-King H4 para kuhanin naman ang pawn sa H3. Nag-rook D2. Kasi kung lulubos-lubusin dito, kainin lang yun eh. Sabay kain yun. Sabay may pass pawn din naman ng black eh. Rook D2, nakaamba sa D5, nag-rook A5 muna. Pansamantala, depensa muna. At nag-rook D4, kinain naman yung pawn sa A2. Iniwanan eh. Kinain yung pawn sa D5 and then nag-check muna. Ayan dito, kahit papano, ingat pa rin dapat ang black dito, mga kamatyas. Ayun, yan ang mga teknikan. Kasi kung kakainin ito, equal pa rin naman. Yun nga lang, syempre, baka mamaya makuha tong F7 tapos itong pawn maitawid. No? May mga ganun pero tabla pa rin. King G3, yun muna, no? Mas vital yung pawn na F3. Nag-King G5, pag kinain ito may push. Talagang si Giri lumalabas na mimilit, ano? Nag-Rook F4, ayun. Para yan naman ang ipangkukuha sa pawn F3 ng buong buo. H4, di makamove, kakainin lang yan. Nag-Rook D6, kinain na yung pawn sa F3. Nag-Rook F6, wala na. Kumbaga, umami na si Giri. Wala na, hindi na kaya. Hindi na kaya. Kinain, kain. Ubus kung ubus.
Kaya nga sinabing ubos kong ubos eh. O, di ba? O, pero at least hindi natalo si Wesley, mga kamatsas. Okay lang yan. Huwag kayong maiinis kay Wesley ha. Kesa naman sa talo. Hintayin natin yung mapisa ng mapisa yung score niya. At doon uungo siya biglang talon sa taas yan. Sa ngayon po, 7 rounds na. Talagang puro tabla. Ilan yun? 3.5 na. Puro tabla. Tabletas. Pero hindi naman siya natatalo, di ba? Long game pa to. Okay, etong susunod nating laban. Eto, dito magi-enjoy talaga kayo. Pisakang madiin talaga. Grabe itong labanan na to. Sindarov, ang kalaban niya ay ang leading na si Keimer ng Germany. Pag-aralan po natin. White dito si Sindarov. Pero bago yan mga kamatsas, palambing naman po. Pasubscribe naman ang ating channel para marami pa po kasing nanonood, di pa nakakapag-subscribe. Nasa analytics po, nakikita namin content creator yan. Palambing lang po ha. Maraming salamat po. Pasubscribe na lang ang channel natin. Nag D4 si Sinda at Knight F6 si Keimer. C4, E6, Knight F3, D5. Ayun. Kinonvert sa Queen's Gambit. Kasi po dito mga kamatsas, pwede rin kasi mag B6, Queen's Indian yan. Pwede rin mag Bishop B4, Bogo Indian yan. Pwede rin mag C5, Benoni. Ang daming pwedeng puntahan eh. Pero itong D5, pa Queen's Gambit, Knight C3, at nag C5. Ayan. Kung matatandaan nyo po, isa sa paboritong depensa ni Wesley ito against D4. May time na tournament noon na palaging tinitira ni Wesley yung ganito. Yan ang preparasyon niya. Kaya naalala ko si Wesley sa C5 na yan. Kinain yung D5. Tapos kumakain sa D4. Yan ang modern ngayon eh. Kasi nung araw, Knight takes D5, E takes D5 lang ang old lines dyan eh. Pero ngayon, kumakain na. Ang development, kumakain na sa D4. Queen takes D4. Yung tipong nagpapa-isolated dito pero may Knight C6 namang paparating develop na may threat sa Queen. Bishop G5, ayun, para i-pressure ang Knight, i-pressure din ang Pawn, at nag-Bishop E7, nag-Queen D2. Yan ang modern. Okay. Gets ko na mga kamatyas. Sa mga laro ni Wesley pala, E4 ang tinitira dito. Yan ang pinaka-common, E4. Tapos pag nag-Knight C6, nag-Bishop B5. Pero pag E4 kasi, kinakain. Kung matatandaan nyo po, no, sa mga masugid nating tagapanood, kung matatandaan nyo, E4 kain, Queen to Queen, tapos nag-Knight G5. Tapos nag-Bishop E6, yun ang madalas na nangyayari sa game ni Wesley. Pero ito, Bishop G5 nga pala to, medyo kakaiba, no? O naiba ng konti eh. Bishop E7 at sumimple lang po ng Queen dito, umilag lang para hindi tamaan ng development with threat. O dito po mga kamatsas, sa mga tagapanood nating iba na beginners, baka po mapaisip kayo, Coach, ba't di kinain yung Knight? Kain naman yung Pawn, buong-buo na. May kain po kasi sa Knight. Check, and then lipad ang Queen. Maku-queenless. Kaya hindi po pwede basta-basta ganun lang, no? Kaya nag-Queen D2, Bishop E6, ayan, inagapan na ni Keimer ng depensa. Kasi po talagang kakainin na yan. Kain, and then Knight ang ipangkakapture. So yan po yung paparating na eh, sa simpleng atras eh. Kaya napa-Bishop E6 para depensa ng Pawn D5 at nag-E3. Yun, sumimple na lang para syempre makahinga ng development ng light square bishop. Nag-castling, Bishop D3 develop. H6, sinubukan po ang Bishop. Kakainin na ba? Pero syempre sa ganyan level, either Bishop H4 or Bishop F4. Yan ang aatras lang talaga. Hindi pinagpapalit ang Bishop ng ganun-ganun lang sa Knight nang walang kapalit. Kaya maintain the Bishop lang. At nag-Knight C6, castling, nag-Rook C8. At yan naman po ang lumalabas ngayon na bago sa bakbakang ito dahil ang old lines na nagawa na may tumira ng Bishop B4 at mayroon na rin pong tumira ng A6. Ayan, Bishop B4 and A6 ang old lines. Pero balik tayo sa ginawang Rook C8 dito ni Keimer, control the C file, at nag-A3. Ayun, para walang Knight B4, Bishop B4 mamaya. Yun nga lang, ang medyo annoying, yung C4 at B3. Pagka ganyan, binubutasan yan eh. Nag-Queen B6 muna. Okay, para yung tore, ipe-prepare po sa D8, no? Para maiporma yan, mga tore na yan. At nag-Rook AC1. Kanya-kanyang forma, develop, Rook FD8, Knight A4. Inistorbo na ni Sinda yung Queen ni Keimer. Ayan, saan pupunta yan? Nag-Queen B3 pumasok. Bishop C2. Okay, inistorbo ulit. Queen B5 ilag. At nag-Queen D1. Ayun. Okay. Gets ko na. Kasi po, ang idea dito sa Queen D1, mag-Bishop D3. Imagine to attack the Queen. At yung Knight ay depensado na. Kasi hindi maka-Bishop D3, bitin ng Knight. Nakahang. So pag Queen D1, Bishop D3 is coming. Kapag nag-Queen A5, may B4. Talagang kukulungin ang Queen na mauobliga ang Black
si Kamer na ibigay ang kanyang mga pyesa sa pawn na atake. Kulong ang queen eh. Imagine, no? May bishop d3, queen a5, b4, kulong. Long lights. Pero ang ginawang solution dito, treatment ni Kamer sa paparating na yon ay nag d4. Ano, obliga siyang gumanon. Para yung queen may takbo na doon anytime, ano. Kinain ng knight. Takes. At nag bishop d7. Para walang bishop d3 pa rin. Pero teka muna mga kamatsas, ano? Teka muna. Iniisip ko, okay. Wala bang ganon? Iniisip ko, wala bang sacrifice na ganon? Takes, sacrifice, na tipong pagka kinain ng tore, bitin yung knight. Pagka kinain naman ng queen, let's say bishop b3, bishop b3, di double, di ba? Tapos, may knight c3, may ganon pala, may takbo. May bawi din pala sa queen at makakawala yung queen. So, lalabas quality down lang ang black. Okay po. Tinignan ko lang mga kamatsas so para klaro tayo. Bishop d7 ang ginawa at nag-bishop b3. Ayun. Teka muna. Bishop b3, pag kinain to, grabe akain. Bitin yung bishop Grabe tong bishop b3 ni Sindarov. Grabe nakita yan. Hindi ko makita. Pag kinain to, bishop ang pangkakain. Okay. Kinain nga. Bishop ang pangkain. Kasi ang nakikita ko, kala ko queen lang ang pangkain, may bishop. Okay, nag-bishop f5, inatake po ang queen. At nag-f3 muna, sinangga. Nag-bishop c8, ayun. Bakit naman pagka dulo-dulo ng tira? Sabi ni Stockfish mga kamatsas. Dapat dito lang, doon ka na nga galing. Ayun. Teka lang muna mga kamatsas. Nag-bishop c8, dulong-dulo eh. Knight c3. Nag-queen h5, takbo. Queen e2, tineret ang bishop. Bishop d6, umilag. May threat pa. Nako, grabe. Delikado. Nag-g4, ayun. Inatake ang queen. At, ayun, may depensa. Queen a5 at nag-knight e4. Ayun. Challenge po ang knight sa f6. Bishop e7. Another bad move by Kamer. Dami niyang bad move kay Sindarov. Parang kryptonite niya si ano. Wala siya sa condition sa style ni Sindarov Dapat daw po ang tira is knight takes e4 na f takes e4 and back to e6 ang bishop. Grabe yung bishop na kahapon pa pinapatira ng computer. Pero parang wala sa isip ni Kamer eh. Nag-bishop e7, ayun, nakita po natumbukan dito ni Sindarov ang malakas na ataking basag dyan po sa king side. Kinain yung knight. May f takes ayun Kombinasyon ng diagonal at tore. Nagkaroon ng buhay na malakas na atake. Bishop takes g5. Kinain na lang kasi delikado pag di ka kainin. Capture, check, king h8 at ito pa ang malakas sa tirang bitaw. b4. Nagkasunod-sunod po talaga ang very powerful attack. Kanina pa kontiryado yung queen saan pupunta yan? Lahat ng squares hindi safe para ma-maintain ang pagkakadepensa sa bishop. Obligadong bibitaw sa 5th rank. Yun nga lang, may bangas ng kain dyan. Pumangit, expose na yung black king. Chumek doon ang pasok. Gumanon. At nag-d5. Ayan na. Na dito po, lumabas same colored bishop pero with powerful connected center pass pawns ang puti. Napakabigat ng sitwasyon na yan ng sa black. Ang bigat yan. Dalawa yan grabe. Nag-bishop h3, inatake ang tore at nag-rook f3 lang. Counter attack. Nag-g4 para may depensa. Kinain na po yung queen kasi manggugulo na yan Takes and then nag-rook f4 muna. Nag-rook c8 para hanap-hanap ng mga kalikot gulo-gulo sa ilalim. King f2. King must be active. Ayan, pasok na tayo ngayon sa prinsipyo ng endgame. Chumek at nag-king g3. Ayan, para support. And nag-rook d2. Ayan. Dito mga kamatsas, may tanong ako sa portion na to. Why not rook g2 check? Expected naman yung king h4. Para makain yung pawn h2. And then mag-d6. Yan ang mga matinding binibiling tears. Tears of joy mga kamatsas. Na dito, wala rin Pag inalis yung bishop, walang dating Kakainin lang yung pawn sa g4 'Diba? Walang dating mga kamatsas. So, very powerful yung d-pass pawn. Kaya, kinontrol na lang dito ni Kamer yung d-pass pawn and then nag-bishop e6. Target naman ni Kamer, ni Sindarov na pabagsakin yung pawn g4. Nag-h5 dinipensahan, pinuntahan na talaga mismo. At dito po, napasuko ang leading ng torneyong ito so far after
round 6 leading siya eh. Pero ngayon, dahil natalo siya, pakita ko sa inyo ang standing kung ano nangyari. Pero ipaliwanag ko muna sa inyo bakit nag-resign dito si Kamer. Kasi po, halimbawa kung kakainin yung H2, ayun na nga po yung D6. Talagang nakaporma na eh. At kung mag-rook dito, magbi-bishop D5, may pantakip na. Naku po, D7 is coming. Pag nag-G3, hindi pwede kakainin to mga kamatyas. Tama ba? G3, king takes, G2, and then D7. Makikipagsaba yan. Kahit pa maka-queen yan, o queen, o di queen din. O, takbo dito, H7. May rook F7. Naku, unang makukuyog ang black. O, takbo, queen G7, matyas. Yan po ang ganap na mangyayari kung, kaya ni-resign eh. Kung tinuloy wala ring mangyayari. Okay po, ito yung kanilang standing para po makita nyo after round number 7. Ito na po para mas maunawaan natin ang flow. Nangunguna si Fabiano Caruana. Ang ganda rin ng panalo ni Fabi, mga kamatyas kahapon, ano? Kay Pragdananda, black pa siya. Vincent Kamer at Van Forest na lahat ng daanan naman ni Ferrucia, score ng score. Ayan, talagang hindi ko lang alam kung bawas ang bawas din ng rating kay Ferrucia. Sana wag nang bawasan ng rating kahit na score na lang ng score. Oo, ayan oh. 4.5, tatlo silang leading, gabuhok. Ang lamang lang nila kay Giri at Wesley na ang sumunod. Pag nanalo tong si Wesley, taas kagad yan mga kamatya. Sigurado yan. Magiging 4.5 pero wag siyang tabla ng tabla sana. Baka mahuli na ang lahat. Magkulang na round number 7 eh. So 2 rounds to go na lang. Dapat yung last 2 rounds maipanalo na niya mga kamatyas. Oo, nasobrahan siya sa top tabletas. Baka ma-overdose siya. Oo. Anong oo? Ayan. Round number 8, ito po ang inaasahan nating bakbakan. Deyak, Anishgiri, Van Forest, Sindarob. Yan, abangan din natin si Sinda, no? Caruana, Vincent Kamer, Pragdananda, MBL, Wesley, kalaban niya. Ay, score si Wesley. Okay, so i-score na po si Wesley automatically. Tataas na. Sabay nung si Wesley na yung maglalaro, no? Biglang nakiusap si Ferrucia. Babalik na ako. Sabay ganun, no? Kakainis yung ganun. Okay po, maraming salamat po mga kamatya. Sa mga gusto pong humabol ng ating online Summer Chess Clinic, makikita nyo lang po ang registration link sa comment section below. Mapapanood nyo pa rin yung mga previous live sessions dahil ito po ay automatically recorded and uploaded sa ating mga Facebook group. Beginner, Intermediate, and Advanced. At mamaya po ay pang day 6 na namin ng live sessions. So, kung gusto niyo pong makapakinig ng live sessions, habol na po kayo, mag-register na kayo mga kamatyas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.